So now guys, ito na yung poncho na aking ginawa at okay naman na siya. Kaso lang ang kulay niya kasi hindi ko lang type yung kulay. So yan lang siya guys. So ganyan yan siya. Pwede mo siyang i-anuhin palalo. Nakaganyan. So yan. Okay naman na siya for me. Yeah. Okay naman siya. Kaso ayoko lang ng kulay niya. Hindi siya maganda. Pang matanda yung kulay. 'Di ba? Pero okay na ako dito. I'm just happy. That's it. Hi guys, sa oras na ito ako ay gagawa ng isang poncho at ang aking gagamitin ay Red Heart Super Saver 100% acrylic, 4 medium weight, and kung nakita nyo meron akong dalawang klaseng hook, size 6 and size 7. So yung size 6 ito yung gagamitin ko for neckline at yung size 7 ito naman yung gagamitin ko for the body. And then meron akong darning needle, stitch marker is an optional, and also gunting. So kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at ganun din guys ay hit the notification bell para parati kang notified pag meron akong mga new uploaded or premiere coming soon. So ngayon, ang kagandahan lang nito, hindi ko lang alam kung ito ba ay sa middle ito. Yes, ito ay sa middle. So, madali lang siyang gamitin kasi meron tayong kunin ko lang ito kasi sa gabal ito mamaya. And then, ilagay lang natin dito in the middle para hindi siya mag-tangle sa ating yarn later on. So, ngayon, actually, meron ako nitong tatlo kasi hindi ko pa alam kung ilang yarn ang aking magagamit. So, nag-prepare ako ng 2 extra skeins of yarn kung just in case na medyo malaki ang aking gagawin. But, I'm hoping ng aking gagawin is medium to extra medium size. So, ito yun siya at wag nating patagalin at atin nang umpisahan. So, gamitin muna natin ang ating size 6. Ito muna ang ating gagamitin at itabi muna natin ang ating mga ibang accessories kasi hindi muna natin yan sila kailangan at kailangan natin yan sila mamaya. So, ang una nating gagawin ay slip knot and tayo ay mag-chain ng 84. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oops. Ayoko nang masyadong guys. Masyadong maluwag ang aking neckline. 81, 82, 83, and 84. 81, 82, 84. So, ngayon, ang ating gagawin ay ititrace natin ito pabalik. Sisiguraduhin natin na hindi mag-twist ang ating foundation chain. So, yan siya. And then, ating ipasok ang ating hook dito. Oops, maling yarn ang aking nakuha. And then, tayo ay mag slip stitch. Yan siya guys. And then, chain 1. Ngayon, ang ating gagawin, so now, ang gagawin natin is to chain 1. And then, sa pinag-slip stitch natin doon guys, tayo ay babalik dito. And, dadalhin na natin yung ating buntot. At tayo ay mag-single crochet. And then, gaya ng sinabi ko, yung stitch marker was an optional dahil ginagawa ko to for tutorial. So, gagamit tayo ng stitch marker.
So ngayon, ang gagawin natin ay mag-single crochet tayo all the way around, and we're gonna have an 84 single crochet. Siguraduhin nyo lang guys na yung foundation chain nyo ay hindi mag-twist para hindi kayo mahirapan mamaya pagdating nyo sa dulo. So, ang gawin lang natin ay mag-single crochet lang tayo all the way around until we gonna reach our stitch marker. So, ganito lang siya guys. So, sa umpisa talaga, matrabaho yung ganito. Matrabaho talaga ito. Kaya sa totoo lang, ito yung pinakaayoko sa lahat, yung ganito, yung single crochet, or lalo na pag gumagawa ako ng bag, na ginagamitan ko ng base bag, super duper hate ko talaga siya, but ganun talaga. So ganito yan siya guys. So tatapusin ko siya at magkita tayo dito sa ating starting point, sa ating stitch marker. So now guys, nandito na tayo sa ating end point. So tanggalin natin ang ating stitch marker at mag-slip stitch tayo dito sa ating unang single crochet. And then chain 1. So ito ang ating row 1. Kung makita nyo siya. So ngayon, ang gagawin natin for the row 2 of single crochet again. So balik tayo dito. And balik uli ang ating stitch marker. And again, mag-single crochet tayo uli all the way around for the second time. So, ito lang siya guys. So, nasa sayo kung gaano siya, kung ilang rounds of single crochet ang iyong gagawin. So, pwede mo siyang gawing 3 rounds of single crochet, but again, nasa sayo ang decision kung ilang rounds of single crochet ng neckline ang iyong gagawin. So, ito lang siya. Single crochet. Hanggang sa marating natin ang ating kabilang dulo. And gagawin ko siya off the camera. And I'll meet you up there in on our stitch marker. Ito lang siya guys, single crochet all the way around. So we're gonna still have an 84 single crochet. So mayroong stitches na medyo maliit, mayroong stitches na malaki, kasi sa tension ko yan guys kung paano ko hahawakan or hihilain ang aking yarn. So again, like what I said, tatapusin ko siya off the camera and I'll meet you up on our starting point. So anyway, nandito na tayo sa end point ng ating row 2 of single crochet. Atin itong i-slip stitch and chain 1. So ngayon guys, ito ang mukha ng ating round neck or neckline. So yan siya. So ito ay ang ating neckline. So like what I said a while ago, it's up to you how many rounds of single crochet you're going to make. Ako, 2 rounds lang kasi later on aayusin ko ito yung dito para malinis tignan siya. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-proceed tayo into the one set of row 1 ng ating V shape or V stitches. So now guys, dito tayo mag-chain ng ating hook. So we use the J6 or 6.0 mm for our neckline. And then for the body, ito na yung ating gagamitin is yung size 7. Ito na yung ating gagamitin para ito ay
lumaki ng konti. So, ang ating gagawin ay maggawa tayo ng first set of row 1 sa ating V stitches. So, ang gagawin natin is just wrap your yarn. Pasok dito. Kunin ang yarn. So, meron tatlong loop. And then, kunin yung first 2 loops. And then, the second. So, chain 2. And then double crochet into the same stitch. Yan siya ang ating V stitches. Ngayon, at this time, hindi ko ito gagamitin ang ating stitch marker kasi dito tayo mag slip stitch mamaya. Okay, next is chain, skip 2, 1 and 2, and then into the third chain mag double crochet tayo, chain 2, and then balik tayo doon and do a double crochet. So that's the V stitch, and again 1, 2, and then onto the third, double crochet, chain 2 and double crochet. So gagawa tayo ng 25 more V stitches, a total of 28. So meron na tayong tatlo, so gagawa pa tayo ng 25 V stitches. So just skip the 2, double crochet, chain 2, and then back to the same stitch and do a double crochet. Yan ang ating V stitch at yan ang magiging pattern natin all the way around, and I'll meet you up here on our first V stitches. So tatapusin ko siya off the camera and I'll meet you up there. Anyway, sa gustong gumawa ng project na to, you can use any kind of acrylic yarn. For medium weight, at nasa sayo din kung anong size of hook ang iyong gagamitin. So, nandito na tayo sa end ng ating round 1 at may matitirang dalawang stitches. So, 1 and 2, and skip natin yan at tayo ay mag slip stitch dito and chain 1. So, ngayon, i-check natin kung meron tayong 28 V stitches. So, that's dito tayo mag-start. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So, merong kulang kasi alam nyo, dito tayo nagkamali. So, kailangan talaga sa tuwing gumagawa kayo ay kailangan nyong i-double check parate bago kayo mag-proceed into the next stitches or into the next row. So, ngayon, ang gagawin natin, meron na akong chain 2 dyan at mag-double crochet lang tayo dito pa balik. And then, 1 and 2. So, ganito lang siya, guys. So, that's why always double check. Yan talaga ang aking ginagawa ay parati kong dino-double check ang aking gawa bago ako mag-proceed into the next round. Kaso minsan talaga kahit anong double check ang gagawin mo, may maliligtaan at may maliligtaan ka talaga. But that's part of
pag gumagawa ng ganito. Kagaya ng bag na aking nagawa, hindi ko siya napansin. So, na-skip ko siya, 'di ba? But, ang kagandahan lang doon ay nadala siya. Kumbaga, natakpan siya, guys, ba, into the next round. Pero sa mga ganito kasi, hindi talaga. So, we're almost at the end. And just like I said, skip mo ito and then mag slip stitch. Okay, slip stitch. Pakita ko sa inyo parang hindi nyo yata nakita. So, skip this 2 stitch and then slip stitch dito and chain 1. Ngayon, ang gawin natin ay mag double check uli. So, mag-start tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28. Now, we have 28 of V stitches. Ngayon, ang gagawin natin ay gawa uli into the next round. Gagawa tayo ng 3 more rounds na V stitches ng ganong counting uli, 28 V stitches. So, ang gawin natin ay mag V stitch lang tayo parati on top of the V stitch sa ating row 1. Chain 2 and ayan. So, like what I said, hindi ko na siya kailangang lagyan ng stitch marker kasi visible naman siya, guys, kung saan tayo mag-slip stitch. Kasi sinabi ko kanina, this is an optional. Pero kung gusto nyo talaga magkaroon ng stitch marker, you can put it or it's up to you. So, ngayon, mag V-stitch tayo uli on top of our V-stitch. So, double crochet. Chain 2 and then back on the same spot, do a double crochet. So, yan siya. Yan. And yan. So, ipapakita ko sa inyo uli ng medyo mabagal. Yan. And chain 2. And then, back here. And then, like that. So, tatapusin ko siya ang 3 more rounds of the camera. And I'll meet you up here into our stitch marker. So now guys, nandito na tayo sa end row ng ating row 4. So tayo ay mag slip stitch. Ito na ang first set ng ating row 1 or round 1. So 4 siya guys. 1, 2, 3, and 4. So ito ang set ng ating round 1 or row 1. Now guys, dadako na tayo sa set of row 2. So now guys, gagawin na natin ang set of row 2 ng ating project. So ang gagawin natin uli ay mag chain 1. And this time, sa first round ng ating set of row 2 ay mag single crochet tayo
or 4 single crochet in every V-stitch all the way around. So that's 1. So lagay ko na lang yung stitch marker kasi kung ako lang guys ayokong mag stitch marker, but like what I said is a video for tutorial purposes. So that's 1, 2, 3, and 4. So that's 4. And then dito tayo, wag tayo maglagay dito, dito tayo on V-stitch. Sa V-stitch tayo mag single crochet guys. So 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. So ito siya guys. So gagawin natin ito all the way around of our project. So tatapusin ko siya behind the camera and I'll meet you up on our stitch marker. Dito ko kayo imi-meet up. Dito guys, so dito tayo magkita-kita. So again, it is a 4 single crochet in every V stitch. So, nandito na tayo sa end row ng ating single crochet. Ang gawin natin ay mag-slip stitch. Yan lang. And then, chain 1. So, ngayon, ang gagawin natin dito sa round na ito ay mag-V stitches uli. So back into the same stitch, chain 2, and then back on the same stitch. So yan siya. And then skip the 2 and double crochet, chain 2, and back on the same stitch and do a double crochet. Again, skip the 2, and so on and so forth. Skip the 2. Oops, sorry for that. So ito yun siya. So gagawa tayo ng 37 V stitches. So ipakita ko ulit sa inyo. Skip the 2, double crochet, chain 2, and back and double crochet. So ito lang ang ating gagawin all the way around hanggang sa makarating tayo sa ating starting point. At tatapusin ko siya off the camera and I'll meet you up there. Ina-eyeball ko na lang yan guys. Oops. So, nandito na tayo sa
end row ng ating V-stitch at tayo ay mag-slip stitch dito. And then, mag-chain 1. Ngayon, i-double check natin ang ating V-stitch kung meron tayong 37 V-stitches. So, this is 1. Oops, sorry for that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. So, meron tayong 37 stitches at ang susunod nating gagawin ay maggawa tayo ng 37 V-stitches ng 3 rows pa. So, this is our first row and we need 3 more rows of V stitches. So, gagawin natin yan, guys, para ma-reach natin ang ating desired length. So, ang gagawin natin is just double crochet, chain 2, and double crochet. So, uulit-ulitin natin ito hanggang sa makuha natin ang row 4 or 4 na beses ng V stitches. So, ganito lang yan siya, guys. This is a very simple pattern. At kaya mo din siyang gawin talaga. So, ito siya. So, now, papakita ko ulit sa inyo in a slow move. Oops. Sorry for that. Again. Double crochet. Chain 2 and then back onto the same stitch like that, guys. So gagawin ko siya off the camera and I'll meet you up on our first V-stitch on this row. So, nandito na tayo sa end row ng ating row 4 of V-stitch at tayo ay mag-slip stitch and then chain 1. So, natapos na natin ang set of row 2 ng ating project. Ito na siya, guys. At ngayon ay tayo mag-single crochet. This is the start of our set of row 3. So 1, 2, 3, and 4. So mag 4 single crochet tayo in every V-stitch all the way around. 3 and 4. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Ito lang ang ating gagawin. Mag single crochet all the way around.
So ito lang siya guys, super duper dali na lang ito kasi this is only a 2 repeat pattern. So ito lang siya. 4 single crochet in every V-stitch all the way around, and I'll meet you up in our first single crochet. So now guys, nandito na tayo sa end row ng ating single crochet at tayo ay mag slip stitch on the first single crochet and then chain 1. Ngayon, sa third set ng ating row 3, tayo ay gagawa ng 49 V-stitch. So, double crochet, chain 2, and back on the same stitch and do the double crochet. So, that's our first V-stitch. Skip the 2. Chain 2 and back there. So, ito ang ating gagawin. 1, 2, all the way around sa ating third set of row 3. Tayo ay gagawa ng 49 V stitches. Ay, bakit nahuhulog? So, ito lang siya guys. Ulit-ulit lang natin gagawin ito hanggang sa makuha natin ang ating desired length. So, yeah. Okay, yung pinapanood ng asawa ko, tawang-tawa siya. So, ito siya guys. So, gagawin ko siya off the camera and I'll meet you up on our first V-stitch on this round. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya uli gagawin in a bit slow movement. So 1, 2, pasok tayo sa third chain or stitch like that, double crochet, chain 2 and double crochet onto the same stitch. So yan siya guys. Sobrang happy talaga ng asawa ko guys. Ano ko yung pinapanood niya? Tawang-tawa talaga siya. Okay, I will do this behind the camera and I'll meet you up on our first V-stitch. Dito yan. So now guys, nandito na tayo sa end row ng ating third set of round 3. So meron tayong natirang 3 stitches. Atin yan lalaktawan at mag slip stitch tayo and then chain 1. So ngayon ang gagawin natin ay magawa pa tayo ng 3 more rounds of 49 V-stitch, but bago tayo mag-umpisa, ating bibilangin kung ito nga ba ay 49 V-stitches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, and 49. So, meron tayong 49 V-stitches. So, meaning to say na sa increase part pa rin tayo. So, ngayon, i-continue natin. Next is same as usual. Double crochet, chain 2, and double crochet. So, ang gawin natin ay mag V-stitch tayo all the way around on top of our V-stitch on the previous row. So, double crochet, chain 2, and double crochet into the same stitch, so on and so forth. Ito lang ang ating repeat pattern, just like what I've said. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang a little bit slow movement ng ating round na ito. Yan. And then, back. So, ito lang ang ating gagawin all the way around hanggang sa makuha natin ang 4 na beses nito, no, sa row 2 na tayo. So, tatapusin ko siya hanggang row 4 behind the camera, and I'll meet you up here into our first V-stitch on the round 4. So now guys, nandito na tayo sa last row ng set of our row 3. So, slip stitch natin and chain 1. So, ito na guys ang third set of our row 3. So, set of row 1, set of row 2, and set of row 3. So, ito na siya. Medyo malaki na siya. Ito yun guys. All the way here. Excited na ako. Ngayon, sa ating set of row 4, 1, 2, 3 of row 4, umpisahan natin sa 4 single crochet on V-stitch. So, that's 2, 3, and 4. So, ang gagawin natin ay mag 4 single crochet tayo on every V-stitch all the way around. So, 2, 3, and 4. The next 1, 2, 3, and 4. So, ito lang ang ating gagawin sa round na ito ay mag single crochet tayo all the way around until we come back here in our first single crochet. And then I will finish this off camera, and I'll meet you up on our starting point. So, ipakita ko siya in a little bit slow work. 2, 3, and 4. So, ito siya guys. Gagawin natin siya all the way around, and I'll meet you up here. So, now guys, nandito na tayo sa end row ng ating round 1 sa ating set of row 4. So, mag slip stitch tayo and
chain 1. Ngayon, ang gagawin natin dito ay mag V-stitch tayo uli. So, this is the last round of our increasing row. So, V-stitch tayo uli. So, chain 2, double crochet, chain 2, and back to the same stitch and do another crochet. So, this is our first V-stitch, and then do it as normal. So, 1, 2, skip the chain 2, a chain stitch 2, and then do the double crochet, chain 2, and double crochet. So skip 2, double crochet, chain 2, and back onto the same spot and do a double crochet. Skip 2 and V-stitch and back again and do a V-stitch, and then skip 2 and yes, oops, and yes. So ito yun siya guys, uulitin natin ito hanggang sa makabalik tayo dito at gagawa at siguraduhin natin meron tayong 65 V stitches. So ipakita ko ulit sa inyo, 1, 2, pasok dito like na ganito, double crochet, chain 2, and balik tayo dito uli and do a double crochet. Ito ang ating gagawin ng paulit-ulit hanggang sa magkaroon tayo ng 65 V stitches, and then I will meet you up here in our first V stitch. Okay? So now guys, nandito na tayo sa end row ng ating row 2 of set of row 4, round 4. So kung nakita nyo, meron tayong natirang 3 stitches. Ilaktawan natin yan at tayo ay mag slip stitch dito at mag chain 1. So bago tayo mag-continue, bibilangin natin kung meron tayong 65 65 V stitches. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. So, meron tayong 65 V stitches. So, ngayon, ang gagawin natin guys is to continue this pattern. So, gagawa tayo ulit, mag-V stitch tayo ulit 65 times. So, chain, double crochet, chain 2, and back to the same space and double crochet. So, that's our first V stitch. So, ito lang gagawin natin guys hanggang sa makarating tayo uli sa ating starting point. The reason why na mabilis tayo kasi this is only 2 rows repeat pattern. Bakit siya sinabing 2 rows repeat pattern? Kasi yung first row or ang unang row na ginagawa natin is just only a single crochet, and then next is the V stitches. So
gagawin ko ito behind the camera at babalik tayo dito tayo mag-meet up. So ito lang siya. So ipakita ko sa inyo in a little bit slow. Yan. Chain 2 and then back again, and that's our V-stitch. So like what I said, tatapusin ko siya off the camera and I meet you up here in our first V-stitches. So gagawin natin siya 3 more rows kasi nasa second row na tayo. So and then third row and fourth row. At doon tayo meet up after my fourth row of V stitches dito tayo makikita sa ating first V stitch. So now guys, nandito na ako sa end row ng ating set of 4. So akin itong slip stitch and chain 1. So ito na siya ang ating project at hindi nyo siya masyado makita kasi malaki na. So kung bibilangin mo, row 1, row 2, row 3, and row 4. So ito na guys ang ating ponchos. So medyo mahaba-haba pa guys. Another 30 minutes and then I'll be done on this project. So, okay bang kulay niya? Parang okay naman. Okay guys, sa ating next row, because we are already done on our set of row 4. Ngayon gagawin na natin ang set of row 5, but this one hindi na tayo mag-increase. Kailangan natin i-maintain yung 65 V-stitch na ginawa natin in the previous round. So ang gagawin natin ay mag 3 single crochet on every V stitches. So 1, 2, and 3, and then dito 1, 2, and 3, then 1, 2, and 3. So gagawin natin yan ang single crochet, 3 single crochet on every V stitch all the way around to our starting point. Ito lang yun guys. So like what I said a while ago, this is a very basic or very easy pattern because this is only a 2 repeat patterns. So yan siya. And I will meet you up here. So, nandito na tayo sa end row ng ating single crochet at tayo ay mag-slip stitch on our first single crochet. So, nandito na tayo guys at ating slip stitch dito on our first single crochet. Ay, yan, sa ating first single crochet. Ngayon, ang gagawin natin ay i-repeat natin ang set of row 4 sa ating set of row 5. Kasi, i-maintain natin ang 65 V stitches. So, chain 1 and then double crochet onto the same stitch. Oops. And chain 2 and then back again to a double crochet. So, this is our V stitch. And now, ang gagawin natin is just to skip 2 and then V stitch again. Skip 2 and do a V stitch. So, gagawin natin ito guys ng paulit-ulit. So, 65 V stitch all the way around to finish our first row or second row of the set of our row 5. So ganito lang siya guys. So madali lang siya
Kasi meron, mag-skip lang tayo. Skip 2, double crochet, chain 2, back to the same stitch and do a double crochet. Again, skip the 2, double crochet, chain 2, and back on the same stitch and do a double crochet. So ito ang ating gagawin ng paulit-ulit hanggang sa makarating tayo sa ating starting point. So ipapakita ko siya in a bit slow. So skip 2 and then on the third chain or stitch, just do a double crochet, chain 2, and then do a double crochet onto the same stitch. So ito ang ating gagawin all the way around. Make 65 V stitches, and then I'll meet you up in our starting point, and it will be here. So ito siya, guys. So I will finish this off the camera and I'll meet you up here. Now guys, nandito na tayo sa end part ng ating row of V-stitch at meron tayong natirang dalawang stitches here, and we're gonna skip that and we're gonna slip stitch here and chain 1. Ngayon, i-double check natin kung meron tayong 65 V-stitches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, and 65. So we have 65 V-stitch. So na-retain natin siya or na-maintain natin siya. Ngayon, ang gagawin natin ay tatapusin ito ang set of row 5 ng 65 double crochet. So meron na tayong 1 row at gagawa pa tayo ng 3 more rows to complete the set of row 5. At alam nyo na rin kung paano gawin yan. So, kung paano gawin ang V-stitches. So, madali lang ito guys, and I'm really hoping na malaki siya, or you know, kasi sabi ko, this will be a size medium or extra medium. Pero hindi ko masyado na yung tension ko kung gaano kahigpit. But I'm still hoping na malaki siya. So it might be open size ito. So ito ang ating gagawin, yung paulit-ulit. So tatapusin ko yung 3 more rounds and I'll meet you up in our starting point here. So now guys, nandito na tayo sa end row ng ating set of row 5. And tayo ay slip stitch and chain 1. So kung mapansin nyo, we have a row 4 of 65 V-stitch. So 1, 2, 3, and 4. So now guys, nandito na tayo sa umpisa o pag-uumpisa ng ating set of row 6. So mag-chain 1 muna tayo and then mag 3 single crochet on every V-stitch all the way around. So
So 1, 2, and 3. 1, 2, 3. So in this round again guys, well, hindi tayo nag-i-increase. Ang 5 and 6, set of 5 and 6 ay walang increasing guys. So i-maintain natin yung 65 V stitches. So 1, 2, 3. 1, 2, and 3. So ito yun guys. Uulit-ulitin natin ito. Like I said, 3 single crochet on every V stitch all the way around. And I'll meet you up here on our first single crochet. And now guys, nandito na tayo sa end part ng ating single crochet at tayo ay mag slip stitch. Yan. And then chain 1. And then ngayon ang gagawin natin ay mag V-stitch uli. Kailangan natin itong paulit-ulitin gawin guys hanggang sa makuha natin yung ating desired length. So chain 2 and then back to the same stitch and do a double crochet. So that's our V-stitch, and then into the next just skip the 2 stitches, 1 and 2, and then on the third do a double crochet, chain 2 and do a double crochet again on the same stitch to make a V stitches, and then again skip the 2 chain and double crochet, chain 2, back again and do a double crochet for the V stitch. So on and so forth. Ito lang siya guys, like what I said a while ago. This is only a repeat pattern. So 2 rows repeat pattern. Kaya mabilis lang siya gawin at madali lang din siyang gawin. So ngayon gagawin ko siya, tatapusin ko siya off the camera, and like what I said, do your V stitches all the way around until you reach your starting point. Okay? Alam nyo na ito guys kung paano siya gawin. And I will meet you up here. And nandito na tayo sa end row ng ating V stitches. So tayo ay mag slip stitch and single and chain 1. So ngayon guys, tatapusin ko ang 3 more rounds of the camera, and I'll meet you up once I'm done on my rows. So paulit-ulit na lang ito guys, so hindi ko na siya kailangang ipakita pa sa inyo. And I'll meet you up once ay makuha ko na yung desired length na gusto ko. And hindi ko na rin siya kailangan bilangin kung 65 V stitches siya kasi ni-repeat lang naman natin yun guys, at ginawa natin siya on top of on the previous of rounds. So yun lang siya guys, and I'll meet you up once I'm done or I reach my desired length, at sabihin ko rin sa inyo kung ilang row ang ating nagawa. Okay? So now guys, nandito na tayo sa end row ng ating V stitches. So atin na siyang na slip stitch, and then chain 1 tayo, and then actually guys, contented na ako dito sa length ng aking poncho, and I had 20
inches of this one, so I'm okay with it and I'm happy with it. And maybe I will do it in a last row of single crochet, and then this will be my boarding now, an edging. So I will do an edging, a single crochet all around, and I will think about it if I will put a reverse single crochet for the final edging, or I will put or make a French for it. So mag single crochet tayo guys, 1, 2, and 3, and then dito yung ito guys, mag single crochet tayo dyan, ganyan. So and then 3 single crochet uli, and then single crochet. So actually guys, dito pwede kang mag single crochet dito, or pwede mo din siyang kunin lahat. So ang ginawa ko na lang, is kinuha ko siya ganyan, para for me there will be uniform. Kaya yun ang ginawa ko, 3 single crochet, and then a single crochet to the next, and then 3 single crochet and single crochet to the next. So ito ang gagawin natin ng paulit-ulit hanggang sa makarating tayo dito. At pagdating ko dito ako magde-decide kung mag-reverse single crochet ako or mag-French. 1, 2, 3 single, 1, 2, 3 single, 1, 2, 3, and single. So gagawin ko siya off the camera at babalik ako doon, or doon tayo magkita sa aking first single crochet on this round. Okay? And then ipapakita ko din sa inyo kung paano i-final edging ang ating neckline. So, nandito na tayo sa end ng ating single crochet, at ito ay atin ng slip stitch. So, actually guys, nag-decide ako na, nag-decide ako na hindi ko na lang siya i-anuhin, hanggang dyan na lang siya guys. Hanggang dito na lang siya. So kung nakita nyo, hindi ko siya slip stitch. So para hindi makita or hindi masyado visible ang ating end part, tayo ay mag ganyan lang. Diba? Parang wala lang siya guys. And then atin siyang itahi sa likod. So yan siya. Diba? So ngayon atin itong itahi sa likod para hindi siya masyadong halata. Nasa sayo kung hanggang ilan mo siyang i-anuhin. So, yan. Anuhin natin guys, i-secure natin kasi end kasi to siya, kaya i-secure natin maigi.
So, ngayon, ang gagawin ko ay ibabalik ko siya ng ilang stitch and then puputulin na natin. Oops. And ito na nga ang ating edging. Ngayon, dadako tayo dito sa ating neckline. Ito naman yung ating neckline. At atin itong iayusin gamit ang ating size 6. So, yung ginamit ko dito guys, it was size 6. Ngayon, ang gagamitin ko for more to keep firm or hindi masyadong halata ay ito ang aking gagamitin. Ngayon, asan ang likod? So, dito tayo magsimula. Ito yung start ko guys, oh. So, dito tayo magsimula. So, itatago natin ito. So, maybe we gonna start in here. Chain 1 and single crochet. So, yan siya guys. So, mag-single crochet lang tayo all the way around para linisin itong neckline, guys. And dito sa neckline natin, nasasayo siya kung ilang rounds ang iyong gagawin. So, if you are contented in one round, pwede mo siyang gawin, or kung gusto mo ng medyo malapad ang neckline mo, pwede mo naman siyang gawin. Sa akin, dito siguro ako magre-reverse guys. Magre-reverse single crochet para medyo maganda tignan ang liig ng ating poncho. So, yeah. Tinahi ko na rin itong buntot para hindi na tayo mahirapan mamaya, para ang ating tatahiin na lang ay yung end nito mamaya pag natapos na natin. So that's it. O diba? Parang hindi naman siya nakita. Pero baka ito na lang siguro gawin ko kasi mukhang maganda naman. Diba? So sige, at ito'y ay aking tatapusin na. At I'll meet you up into our starting point in here. So now guys, nag-decide na lang ako na ganyan na lang siya kasi mukha naman siyang malinis. At akin na din itong puputulin. At hindi ko na siya din in-slip stitch kasi tatahiin ko siya gaya ng ginawa ko sa kabila. Gaya ng ginawa ko sa baba. Oops. Oh, sorry for that. So, pasok lang natin dito guys. Ganyan. And then, pasok natin hanggang dyan. So, yan siya guys. Para maganda yung kanyang, And then, atin na siyang tahiin sa likod para magtuloy-tuloy na ang ating happiness. Joke. Ating happiness daw. So, sa mga ganitong part na guys, medyo mahirap siya kasi, 'di ba? Ito kasi yung start kanina. So, yan lang. And then look at it again. So, hindi na siya halata. So, continue. I-secure mo siya ng maigi guys kasi para pag nilabhan mo siya, ilagay mo siya sa washer, hindi siya
tatastas yung kanyang edging. Actually, secure naman na siya. Pero yung ito kasi, mas more secure kung itahi mo siya ng medyo may kahabaan para talagang secure na secure siya. Yay! And we're done, guys. Yeah. So, diba, hindi nahalata kung saan ako nag-start. Ito yung likod. Yan. So, ito na siya, guys. Ang ganda na niya. So, maraming salamat. At kung nagustuhan mo ito ang aking video, pakibigyan ako ng thumbs up, comment, and also don't forget to follow my Facebook page, Angel's Crochet, and also my Facebook, Angel Lillard, and my YouTube channel as Angel's Crochet also. Thank you so much. Bye. God bless.